Ako po si Lawrence, crew ng 7-Eleven. Nangyari po ang karanasan ko nang minsan na magpanggabi ako ng duty. Alas 11 na ng gabi noon, kaya madalang na rin ang customer na pumapasok sa 7-Eleven, kaya wala na akong masyadong ginagawa noon. Nakapaglinis na ako at naayos ko na ang mga item sa lagayan, kaya nakatunganga na lang ako at walang makausap. Umuwi nga pala ang kasama ko noon sa duty kasi may emergency sa kanila, kaya naiwan ako mag-isa. Umupo muna ako sa isa sa mga bangko doon, nakatanaw sa labas. Malapit kami sa gasolinahan at sa highway. Habang nakaupo ako ay may naaninag akong naglalakad na tao sa kabilang daan. Medyo madilim lang kaya hindi ko pa mamukaan. Ang direksyon niya ay papunta sa store at nang mapadaan ang ilaw ng poste ay nakita akong babae siya. Mahaba ang buhok niya na nakaputing bestida. Nang mapadako siya sa pintuan ng store ay binuksan niya, pero nakatayo lang siya doon, kaya lumapit ako para tanungin siya kung anong kailangan niya. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinabi niya dahil napakahina ng boses. Akala mo bumubulong lang, kaya pinaulit ko. Nawirduhan lang ako sa sinabi niya kasi parang ibang lengguwahe. Sa totoo lang ay natakot ako pero hindi ko pinahalata. Kaya itinuro ko ang mga pagkain sa shelves. Baka isa doon ang hinahanap niya. Kaso paulit-ulit lang siya sa mga sinasabi niya na hindi ko maintindihan. Napangiti na lang ako kahit parang nag-iba na talaga ang pakiramdam ko sa babae. Napansin ko rin pala na nakatago ang isang kamay niya sa likod. Maya-maya pa nga ay nilabas na niya ang kamay niya at may hawak pala siyang kutsilyo. Akmang sasaksakin ako. Napaatras ako dahil sa takot. Sinubukan kong lumabas ng pinto pero nakaharang siya. Nakangisi, nanlilisik ang mga mata. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Tumakbo ako papasok ng store at nagtago sa likod ng mga shelves habang tinitignan ko pa rin ang babae kung nasa na siya. Nagdasal na din ako na sana may dumating na customer para mabulabog ang babae. Nagpalingali nga ako sa direksyon ng babae pero nawala siya ron. Pawis na ako sa takot. Kahit na lalaki ako ay wala akong laban sa may patalim. Nang masiguro ko na wala na ang babae ay nagmadali akong mag-text sa ninong ko na pulis. Sinabi ko na may nakapasok na babaeng may dalang patalim dito sa store. Nang pagkasend ko ng message ay hindi ko napansin na nasa likuran ko na pala ang babae at nasaksak ako sa may balikat. Nagpambuno pa kami. Naitulak ko siya kahit tumutulo na ang dugo sa balikat ko. Nang matumba ang babae ay agad akong tumakbo palabas ng store kahit na sobrang sakit na ng pagkakasaksak niya sa akin. Sakto namang dumating na ang patrol ng ninong ko. Malapit lang kasi ang stasyon nila sa 7-Eleven na pinapasukan ko. Kaagad akong inalalayan ng ninong ko at ang mga kasama niyang pulis ay pinasok ang store kung saan nandoon ang babae. Pero nagtataka sila dahil hindi na nila makita. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Medyo madami na rin kasing nawalang dugo sa akin. Nahihilo na ako kaya tinakbo ako ng ninong ko sa malapit na ospital. Naagapan naman ang sugat at laking pasalamat ko talaga sa ninong ko dahil mabilis siyang nakapunta sa store. Nalaman ko rin na yung babae pala ay nasiraan ng bait. Pinatay daw ang asawa. Kinain ng atay at bituka. Hinala ng iba. Hindi yun nasiraan ng bait, kundi isa talagang aswang. Simula nang mangyari yun, nagkaroon na ako ng takot sa 7-Eleven. Kaso hindi ko makalimutan yung naranasan ko, kaya lumipat na rin ako ng bagong mapapasukang trabaho. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Taga Bicol po ako. Hindi ko na lang sasabihin kung saang eksaktong bayan ako nakatira. Din ang pangalan ko. Nangyari itong ikukwento ko noong mga panahon na tumigil ako sa pag-aaral. Matagal na rin yun. 2012. Bale, kakagraduate ko pa lang ng high school. Naganap agad ako ng trabaho. Sakto naman at may bagong tayong 7-Eleven sa malapit. Hindi na ako nagdalawang isip. Nag-apply agad ako. Last na raw ako sa mga nag-apply. Buti nga at nakaabot pa ako. Kaso dahil ako yung last na natanggap,
Sabi nila night shift na lang ang bakante. Pumayag naman agad ako. Naisip ko kasi pareho lang naman yan sa day shift. Puyat ka nga lang. At saka pabor kasi mas konti yung customer sa gabi. Totoo naman yung mga expectations ko. Mas enjoy nga kapag night shift. Hindi ako nahirapang mag-adjust sa oras. Kasi dati na akong nagpupuyat sa mga computer shop. Dalawa kami sa shift na panggabi. Lalaki rin yung isa kong kasama, si Rodney. Okay naman siya, kaso sobrang tahimik niya. Magsasalita lang kapag tinatanong. Kapag mga hating gabi na kung kailan halos wala ng mga customer. Sobrang tahimik naming dalawa. Napapagod din ako na ako lang lagi yung nagsasalita sa amin. 3 buwan namin sa trabaho nun. Tumingin ako sa orasan kasi boring na ako. 2:00 pa lang ng madaling araw. Sobrang bagal ng oras. Bigla kong narinig na bumukas yung pinto. Sobrang lakas. Akala ko nga mababasag yung pinto, pero buti at hindi naman. May pumasok na mag-asawa. Yung lalaki pinagpapawisan. Inaalalayan niya yung asawa niyang buntis. Sobrang laki na nung tiyan nung babae. Sa tingin ko ilang araw pa lalabas na yung baby. Ako yung nasa counter. Si Rodney nag-aayos ng mga items sa shelf. Binitawan niya yung ginagawa niya at tinulungan yung mag-asawa na makaupo dun sa gilid. Sumigaw bigla yung lalaki. Sabi niya i-lock daw namin yung pinto kasi may sumusunod sa kanila. Lumapit na ako. Tinanong ko kung sino yung sumusunod. Yung lalaki nahihirapan siyang ipaliwanag yung nangyayari. Sabi niya baka hindi raw kasi kami maniwala. Pero yung sumusunod sa kanila ay aswang. Pagkarinig nun ay tumakbo sa pinto si Rodney. Gamit yung ID niya ay iniscan niya yon doon sa maliit na machine sa gilid ng pinto. Naglock naman yung pinto. Bumalik siya kung nasaan kami. Nagpasalamat yung lalaki. Ang kwento niya, mahaba raw ang biyahe nila. Pauwi pala sila galing Albay. May dinalaw raw silang kamag-anak. Nang mapansin niya sa side mirror ng kotse nila na kanina pa may sumusunod sa kanilang nilalang sa gilid ng kalsada. Pasimple lang daw itong lumilipad sa hangin. Nagtatago sa mga sanga ng puno para hindi mapansin. Pero nakita siya nung lalaki na nagpakilalang Arnold. Malamang ay dahil buntis daw ang asawa niyang si Leia. Halos kabuanan na kaya hinog na para maging biktima ng aswang. Kaso mauubusan na raw sila ng gasolina sa kotse. Ayaw naman nilang tumigil sa gasoline station kasi open lang ito at kayang-kaya silang saktan ng aswang. Kaya nagdesisyon sila na dito sa 7-Eleven tumigil. Tumakbo sila papasok. Ilang minuto pa tinuro ng lalaki yung labas. Para akong inagawan ng hininga sa nakita ko. May napakalaking mabalahibong tao sa labas. Taong-tao yung buo niyang katawan. Maliban sa ulo na parang mukhang paniki. Imbis na pahalang, yung bibig niya ay patayo. Mula sa ilong pababa sa baba. Lumapit siya sa pinto at pinupukpok ito gamit ang malalaki niyang kamay. Nung mapansin niya siguro na hindi niya mabubuksan yung pinto, ay umatras yung aswang. Matagal kaming tinitigang lahat. Tapos lumipad ito palayo. Sabi ni Arnold sa amin, tinandaan kami nung aswang. Kaya niya kami matagal na pinagmasdan. Mas mabuti raw na kinabukasan ay kumonsulta kami sa albularyo para makahingi ng pangontra. Nang medyo lumiwanag na yung araw sa labas, tsaka lang kami nagbukas ng pinto ng 7-Eleven. Nakakapagtaka nga kasi wala man lang customer na nagtangkang pumasok nung mga oras na sarado kami. Umalis na rin yung mag-asawa. Nagpasalamat sila. Sinunod ko yung sinabi ni Arnold. Nabentahan ako ng kwintas na hugis triangle ng isang nagpakilalang albularyo. Kapag suot ko raw yun, ay hindi ako makikita ng mga aswang. Bumili rin si Rodney. Kahit medyo mahal ay pumayag na rin kami. Ayoko kasing makita pa ulit yung halimaw na yon. Effective naman. Wala nang aswang na gumambala sa aming dalawa ni Rodney. Pagkatapos nun ay nag-resign din ako. Marami pa akong kwento tungkol sa experience namin sa 7-Eleven. Pero sa susunod na lang siguro.
Ako po si Owen. Nagtatrabaho ako sa isang law office sa Manila bilang clerk. Gabi na rin ako nakakauwi minsan kasi maraming pinapagawa ang boss ko kaya late na rin at minsan hindi na nakakakain ng hapunan. Mga bandang 10:00 na noon nang lumabas ako ng office. Naghanap muna ako na makakainan na karinderya dahil tinatamad na rin akong magluto. Late na rin kasi. At saka nangungupahan lang ako sa isang boarding house sa Sampaloc. Nagdesisyon na muna akong mag-withdraw sa ATM machine sa tabi ng 7-Eleven sa may kanto para may panggastos na rin ako bukas pagpasok ko. Naglakad lang ako papunta doon. May mangilan-ngilan pa rin namang tao na naglalakad sa kalsada. Nang makarating na ako roon, ay may nagtitinda ng balot malapit sa ATM machine at isang babaeng nakatayo. Medyo madilim lang sa side ng babae. Siguro ay naghihintay ng sundo niya dahil naka-uniform pa. Napangiti na lang ako sa kanya kasi nakatitig lang siya sa akin simula paglapit ko sa ATM machine. Ang weird ng kilos. Para siyang inaantok. Siguro dahil na rin sa pagod. Habang nagwi-withdraw ako ay sumulya pa rin ako sa likuran kung saan nandoon ang babae. Medyo may itsura siya pero parang maputla yung muka pati labi niya. Nagagandahan pa naman ako sa kanya kaya lang ang weird talaga ng itsura. Nang lumabas na ang pera sa ATM machine ay binilang ko muna. Nang mapansin ko sa sulok ng mata ko na nakatitig pa rin siya sa akin, bago ako umalis ay nilagay ko muna sa bag ang pera ko. Nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na ang babae at nagsalita na tulungan ko raw siya. Kitang-kita ko na duguan ang mukha niya at may butas sa noo. Napatras ako sa takot at napalapit ako sa nagtitinda ng balot. At sinabi ko sa magbabalot ang sinabi ng babae sa akin na tulungan siya. Nakita ko sa mukha na nagtitinda ng balot ang pagtataka sa sinabi ko. Nagpalingali nga siya sa paligid at tinanong ako kung nasaan ang babae. Natatawang sabi ng magbabalot sa akin. Napaisip ako na kung ako lang ba ang nakakakita sa babaeng duguan at humihingi ng tulong kaya itinuro ko siya sa magbabalot. Pero pagbalik ko sa pwesto ng babae ay wala na siya ron. Kinilabutan ako dahil wala na ang babae doon. Kanina pa nga raw ako pinagmamasdan ng magbabalot dahil panay ang lingon ko sa bahaging yun. At wala rin daw babae na lumapit sa may ATM machine kaya minabuti ko na pumasok na lang sa 7-Eleven at doon na lang bumili ng pagkain ko kahit naguguluhan pa rin ako sa nakita ko. Nang o-order na ako ng pagkain ko ay biglang nagsalita ang cashier na lalaki. Sinabi niya sa akin na nakita din daw niya ang babaeng duguan na lumapit sa akin sa ATM. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ng cashier na hindi lang pala ako nakakita doon. Sinabi rin ng cashier na bukas ang third eye namin kaya namin nakita ang kaluluwa. Pag naka-duty daw siya doon ay nakikita niya ang babaeng yun na nakatayo lang sa tapat ng ATM machine sa tabi ng 7-Eleven. May hinold up daw kasi dati sa labas ng 7-Eleven. Binaril at kinuha ang pera. Siguro ay yun daw ang nagpapakitang kaluluwa ng babae na hindi matahimik. Nag-resign na nga raw ang cashier na nagtatrabaho dati sa 7-Eleven dahil nakita niya ang pangyayaring yun sa babae. Nang makalayo na ako sa 7-Eleven ay nilingon ko pa ang pwesto ng babae at nakita ko ulit siya na nakatayo doon. Sa susunod ay hindi na ako magwi-withdraw doon dahil baka hindi ko nakayanin na makita ulit ang kaluluwa. Lalo na at nilapitan pa talaga niya ako. Magandang araw po. Ako si Dorothy, isang nursing student dito sa Rizal. 9:00 na ng gabi noon. Pagkatapos ng klase namin ay sinamahan ko muna ang kaibigan ko na dumaan ng 7-Eleven dahil may mga pinapabili ang mama niya. Nang pumasok na kami doon ay kumuha ng basket ang kaibigan ko para lagyan ng mga bibilhin niya. Ako naman ay umupo muna at nag-cellphone. Kachat ko kasi ang boyfriend ko ng oras na yun. Tinanong niya ako kung nasan kami kaya nag-send ako ng 3 selfie picture ko para makita niya na nasa 7-Eleven kami. Pero mga 3 minuto ang nakalipas ay hindi na siya nag-reply kaya nainis na ako. Nang matapos ng mamili ang kaibigan ko ay lumabas na kami para makauwi na kasi parang uulan na din dahil kumukulog na.
Nag-aabang kami ng tricycle noon. Mabuti na lang at may dumating na agad para hindi na kami abutan ng ulan. Nauna na akong bumaba sa kaibigan ko dahil kabilang kanto pa ang bahay nila. Hindi muna ako nag-cellphone. Pag-uwi ko ng bahay, kumain muna ako at ginawa ang homework. Nang natapos na ako ay saka ako binuksan ang cellphone ko para tignan ang mga message. Ang dami na palang chat sa akin ng boyfriend ko at sinend ulit ang mga selfie ko na may bilog sa picture. Tinignan ko yun mabuti. Natakot ako sa nakita ko dahil mag-isa lang akong nagpipicture ng oras na yun. Pero na-capture ng camera na may batang nakasuot ng barong sa tabi ko. Medyo malabo ang muka pero kita pa rin na maitim ang mukha niya na naaagnas. Sabi pa ng boyfriend ko, ang galing ko daw mag-edit, parang tunay na tunay. Kinilabutan ako na nakatingin pa rin sa mga picture kaya hindi ako kaagad nakareply. Hindi ako makapaniwala kung ano yun dahil basta ko na lang sinendyo nang hindi masyadong tinitignan. Pinakita ko sa mama ko ang picture. Pati siya ay natakot. Ilang beses pa niyang zoom para makitang mabuti. Sinend ko rin yun sa kaibigan ko. Inilabutan din siya sa nakita niya at bakit daw may bata sa tabi ko. Alam ng kaibigan ko na walang tao doon nang pumasok kami. Tanging ang cashier lang ang nandoon. Isesend ko rin sana sa GC namin para makita ng iba ko pang classmates. Pero nung sinend ko na ay biglang naging unavailable. Kaya pinasend ko ulit sa boyfriend ko. Pati yung sa kaibigan ko. Pero hindi rin nila masend. Hindi na namin ma-recover. Kinuwento ko na lang sa mga classmates ko pero hanggat wala raw ebidensya ay hindi sila maniniwala. Hindi ko rin naman sila mapilit na paniwalaan ako. Basta alam ko sa sarili ko na wala talagang tao doon nung nag-selfie ako. Kinabukasan noon ay bumalik kami ng kaibigan ko sa 7-Eleven para bumili ng pangmerienda namin. Naitanong ko din sa naka-duty doon kagabi kung may napansin ba siyang batang nakabarong na pumasok kagabi doon. Wala naman daw. Ikinuwento ko yung tungkol sa picture ko, hindi para manakot. Ang usapan daw kasi, ang kinatatayuan ng 7-Eleven ngayon ay dating bahay daw yun na nasunog at may natrap na batang lalaki doon at namatay. Baka daw yun ang nagbumulto at sumasama sa mga nagsiselfie dahil hindi lang pala ako ang pinagpakitaan noon. Marami din ang mga nagtatanong sa mga cashier doon kapag na-e-encounter nila ang ganoong kababalaghan. Jasmine po ang pangalan ko. Ang tagal ko na pong listener ng channel nyo. Wish ko sana matanggap nyo itong kwento ko. Call center agent po ako, Sir Neb. Almost 8 years na rin. Tawag sa amin mga tenured agent. Sa 8 years ko sa BPO, halos 10 kumpanya na ang napasukan ko. Madali kasi akong magsawa sa environment kung saan ako nagtatrabaho. Parang gusto ko laging bago. Kaya nga halos taon-taon din akong lumilipat ng kumpanya. Ang dami ko ng experience na nakakatakot sa trabaho. Madalas mga multo. Totoo yung mga kwento nila na may multong bata raw sa bawat kumpanya ng call center. Ewan ko ba kung bakit. Siguro lapitin talaga ang mga BPO company ng mga kaluluwang ligaw. 2018, kung hindi ako nagkakamali ay January yun nangyari. Medyo malamig pa yung hangin sa labas. Simula pa lang ng shift ko ang sama na ng pakiramdam ko. Para akong nanghihina. Wala naman akong lagnat o anuman. Biro ng mga katrabaho ko, buntis na raw ako. Nakikitawa na lang ako. Break namin. Bumaba ako at pumunta sa malapit na 7-Eleven. Bibili ako ng soft drinks tsaka ng panghimagas. Wala kasi akong gana na kumain ng kanin sa pantry. Pagpasok ko, diretso ako doon sa mga beverages. Kumuha ako ng soft drinks at saka ng snack. Tapos nilagay ko sa counter. Tingin ng tingin sa akin yung bantay. Akala ko nga may gusto sa akin. Nung mailagay niya yung binili ko sa paper bag, sabi niya wag daw akong matatakot sa sasabihin niya. Bakit naman? Tanong ko. Nung pumasok daw ako, nakita niya yung reflection ko doon sa pabilog na salamin. Wala daw ulo yung reflection ko.
Ilang beses niya raw inalis at binalik yung tingin niya. Pero wala talaga akong ulo. Nanlamig ako sa takot nung sabihin niya yon. Kinuha ko yung paper bag at aalis na sana. Tapos sinigawan niya ako. Masamang pangitain daw yon. Magpalit daw ako ng damit at pantalon ko bago may mangyaring masama sa akin. Nagpasalamat ako kay kuya pero agad din akong umalis. Dumiretso ako sa locker ko. Buti at may dala akong blouse at pantalon in case na kailanganin. Nanginginig pa yung kamay ko habang nagpapalit. Dati ko nang narinig yung tungkol sa mga taong nakikitang wala raw ulo. Totoo yung sinabi ni kuya na masamang pangitain yon. Yung damit na hinubad ko, tinapon ko sa basurahan. Naglalakad na ako papunta sa elevator nang mapansin ko na nawala yung masamang pakiramdam ko. Hindi pa naman ako uminom ng gamot pero parang umukay na yung kalagayan ko. Kinabukasan bago ako mag-out, napansin ko na wasak yung isang bahagi ng 7-Eleven. Nagtanong-tanong ako doon sa guard kung anong nangyari. Sabi nila noong madaling araw daw, may jeep na nawalan ng preno. Bumangga doon sa gilid ng store. Awa naman ng Diyos ay walang napahamak o nasugatan man lang. Hindi ko alam Sir Neb pero bigla akong nangilabot. Para bang konektado yung pangyayaring yun doon sa sinabi ni kuya. Mahirap explain pero naniniwala ako na nagawa akong iligtas ni kuya dahil sa babala niya. Pakiramdam ko dapat mapapahamak ako nung gabing yun. Ako po si Kaloy na taga Quezon City. Nasa 30 mahigit na po ang edad ko ngayon pero binata pa po ako. Kagaya ng mga taga-subaybay ng channel na to, gusto ko lang din po sanang magbahagi sa inyo ng sarili kong karanasan. Bilang laki sa Maynila, hindi po talaga ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan o kababalaghan. Pero nung personal po akong makaranas ng isang kababalaghan, nagbago na ang paniniwala ko. Ito pong sinasabi ko nangyari noong nagtatrabaho pa ako sa isang convenience store dito lang din sa Quezon City. Ito po yung 7-Eleven pero hindi ko na lang po babanggitin kung saan yung mismong branch na yun. Unang trabaho ko po yun matapos kong huminto ng pag-aaral nung nasa college na ako. Panggabi ang naging schedule ko noon at magkasama kami ni Gary na kaklase ko nung high school. Siya yung nagpasok sa akin dun sa agency. Matagal-tagal na din kami magkasama doon. Nang isang gabi, nagsabi siya na hindi makakapasok dahil masama daw ang pakiramdam. Medyo nadismaya ako kasi masama nga din talaga ang pakiramdam ko noon pero pinilit kong makapasok dahil naaawa ako sa kanya na magsulo siya. Sabi pa naman sa balita, sa gabing yun tatama ang bagyo sa kalupaan. Hapon pa nga lang madilim na at malakas na ang hangin kaya nag-alala ako. Lalo pang lumakas yun habang gumagabi. Kabado na talaga ako noon kasi mag-isa lang ako dun. Bahain kasi sa lugar na yun at iniisip kong baka sa lakas ng ulan pasukin kami ng tubig. Wala nang matanaw na tao sa paligid at kahit nga mga sasakyan ay halos wala na ding dumadaan. Tanda ko, pasado 12:00 na ng gabi noon. Nung sa tingin ko ay wala namang papasok na customer, lumapit ako sa pinto para sana ilak. Pero bago pa ako nakalapit, kusa nang bumukas yun na parang may nagtulak mula sa labas. Inisip ko agad na dala ng hangin yun. Ang pinagtataka ko lang, wala namang malakas na hangin na pumasok nang bumukas yung pinto. Meron lang akong naramdaman na mahinang hangin. Yun bang pakiramdam na parang may dumaan sa tabi mo? Tapos bigla na lang akong kinilabutan at nagtayuan ng balahibo. Pagdaan kasi ng hangin na yun, bigla ding nangamoy kandila sa kapabango na parang pamilyar sa akin pero hindi ko matandaan kung saan ko naamoy. Inilak ko na yung pinto tapos bumalik ako sa kaha. Pero hindi mawala sa pakiramdam ko yung parang hindi ako nag-iisa doon. Parang may nakatingin sa akin. Hindi na ako naging komportable pero saglit na nawala sa isip ko yun nang biglang magsimulang tumaas at pumasok ang tubig sa store. Nataranta na ako at hindi ko alam kung anong unang gagawin ko. Nang magsimula akong ipaglalagay sa kahon
para itaas yung mga items na nasa mababang pwesto, muli akong nakaramdam na parang may kasama ako doon. Nagtayuan yung balahibo ko na hindi ko alam kung bakit at may kakaibang lamig din na parang hindi naman ang gagaling sa aircon ng store. Nagmamadali na ako sa pagkilos noon nang bigla na lang mawala ng power. Habang bitbit ang mga kahon, pakapa-kapa akong humakbang sa dilim para iswitch ang emergency light. Tapos biglang umalingasa ulit ang amoy ng kandila. Nagpalingalinga ako sa dilim para hanapin kung saan pwedeng manggaling yung amoy ng kandila. Kahit alam kong imposible dahil bukod sa wala naman akong nakitang nakasindi, walang gagawa noon dahil mag-isa lang ako doon. Nang mabuksan ko ang emergency light at lumiwanag ulit sa store, ay ganun na lang ang gulat ko nang makita kong halos wala ng laman ng items ang mga mababang shelves. Nakalagay na yun sa mga kahon na nakapatong sa mataas na lugar. Takang-taka ako kung paanong napunta yun doon, samantalang halos wala pa nga akong naise-save dahil nga biglang nawala ng ilaw. Nakaramdam talaga ako ng matinding takot noon, hindi na dahil sa bagyo, kundi sa nangyaring yun. Magdamag na walang tigil ang ulan, kaya umabot ng hanggang binti ang baha sa loob. Mabuti na lang at naitaas sa mga paninda, pero hindi talaga mawala ang takot ko sa kaiisip kung paano nangyari yun. Kinabukasan, hupa na ang ulan at baha. Nandun na din ang kapalitan namin ni Gary. Sabay-sabay naming natanggap ang masamang balita na wala na si Gary. Kasagsagan daw ng ulan nang pinilit niyang pumunta sa 7-Eleven para tulungan akong magtaas ng mga paninda dahil alam niyang posibleng bumaha. Pero hindi na siya umabot dahil naaksidente siya sa motor. Habang naririnig ko ang balitang yun, nanlaki ang ulo ko sa sobrang kilabot. Hindi ko maiwasang isipin na posibleng kaluluwa ni Gary ang pumasok sa tindahan nung gabi at siyang tumulong sa akin para maitaas at hindi abutin ng baha ang mga paninda namin sa 7-Eleven. Ako po si Nemia, taga Davao. Dati akong cashier sa 7-Eleven store. Nangyari po ito way back 2018 October, bispiras ng araw ng mga patay. 2 po kaming crew doon. Naalala ko nung gabing nag-aayos ako ng mga biskwit ay may pumasok na customer na lalaki na parang may hinahanap. Kaya tinanong ko siya kung ano yun. Bibili raw siya ng noodles, kaya itinuro ko naman. Pagkakita ko sa kanya ay marami na siyang dalang noodles, mga 10 ata yun. Pero maya-maya lang ay binalik na naman niya sa shelves. Tapos naglalakad na naman na parang may hinahanap ulit. Pinagmamasdan ko lang siya. Nakakapagtaka ang mga kilos niya. Para siyang hindi komportable sa ginagawa niya. Bumalik na ulit ako sa pag-aayos ng mga item. Nang matapos na ako, ay nandoon pa din ang lalaki at sa mga pwesto ng mga chocolate naman siya nakatigil. Kaya tinanong ko ulit kung ano ba talaga ang hinahanap niya. Baka makatulong ulit ako. Sinabi niya sa akin na tumitingin lang siya at pagkailangan niya ng tulong ko ay magsasabi na lang siya. Pumunta muna ako sa cashier dahil medyo humahaba na ang pila at tutulungan ko muna ang kasama ko. Nang mawala na ang mga customer ay tinignan ko ulit ang lalaki. Pero wala na siya. Tinanong ko rin ang kasama ko kung may napansin siyang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na may hood. Pero wala daw siyang nakitang lalaking ganun ang suot. Sinabi ko sa kasama ko ang ginagawa ng lalaki. Baka kumuha yun ng mga item at hindi nagbayad. Nanakawan na kasi ang store na yun dati. Tinanong niya ako kung anong oras ko nakita ang lalaking yun. Kaya sabi ko, nakani-kanina lang at hindi ko pa naman nakitang lumabas o nagpunta man lang sa counter para magbayad. Kaya minabuti ng kasama ko na tignan sa CCTV ang lalaking sinasabi ko. Nang i-review ng kasama ko ang CCTV footage ng oras na yon, ay nakita niya nga ako na nag-aayos ng mga item, na nagsasalita pero wala naman akong kausap. Lumakad pa ako na may itinuro. Yun ang oras na kausap ko ang lalaki. Tinignan din namin ang ibang anggulo pero walang lalaking nakajacket sa pwesto ng mga noodles o ng mga chocolate.
Kahit na malamig sa loob ng 7-Eleven ay pinagpapawisan ako. Gumapang sa katawan ko ang kilabot dahil alam ko talaga sa sarili ko na may kausap talaga akong lalaki na naka-jacket na itim pero wala siya sa CCTV footage. Pinilit ko talaga na maniwala ang kasama ko sa nakita ko. Baka kasi isipin niya ay nababaliw na ako. Naniwala naman siya dahil mukha nga raw may kinakausap ako. Hanggang sa mag-umaga ay iniisip ko pa rin yun at nang dumating ang ninang ko sa store na siyang store manager namin ay kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Baka daw kasi stress lang ako dahil bukod sa nagtatrabaho ako ay nag-aaral pa ako. Gusto ipakita ng kasama ko ang CCTV pero sabi ko wag na lang. Mga ilang linggo rin bago ako naka-move on sa pangyayaring yun at nang minsang pauwi ako ay may nakita akong nakapaskil na larawan ng isang lalaki sa may pader malapit sa 7-Eleven. Tinignan kong mabuti yun. Hindi ako pwedeng magkamali dahil iyon ang lalaking pumasok sa loob ng store namin. Maya-maya pa ay lumapit ang tindero ng yosi sa akin at tinanong niya ako kung kilala ko raw ba yun. Isang magnanakaw daw yun na napatay ng mga nakaengkwentrong pulis nung nakaraang buwan pa at nabalita pa nga raw yun. Kinilabutan na naman ako sa nalaman ko. Siguro ay isang kaluluwang gala na nga ang nakita at nakausap kong lalaki na pumasok sa store namin. Kaya hindi siya na-capture ng CCTV footage. Mga kapasta, ako po si Jepoy. Taga rito po ako sa Marikina at kasalukuyang nagtatrabaho sa convenience store na 7-Eleven. Dito po nangyari ang karanasan kong i-share sa inyo. May kalakihan itong pwesto namin at matao, kaya naman 3 kaming naka-duty kahit sa gabi. Ako, si Princess at si Marshall. Nakabago-bago ginawa agad kahero dahil malakas sa may-ari. Hindi ko gusto ang datingan niya. Biro ni Princess, iinggit lang daw ako kasi naungusan ako. Pero hindi yun eh. Maangas talaga siya at akala mo kung sinong powerful kung umasta. Daig pa niya yung boss namin. Hindi nga niya kami pinapansin ni Princess. May sarili siyang mundo. Kung makaiwas sa amin kaala mo gwapo eh. Siya nga itong may mabaho at kakaibang amoy. Balansa na parang bulok na sugat na ewan. Basta po nakakasuka. Sa isang banda, okay din naman na mailap siya sa amin para hindi namin masyadong nalalanghap ang nakakasulasok niyang amoy. Pero may mood din ang loko eh. Pansin ko na may pinipili siyang pakitaan ng pagkamagiliw niya. Kadalasan ay mga bata o di kaya naman mga babaeng buntis na customer namin. Isang araw, nagpaalam si Princess na magli-leave. Pero inabot yun ng halos mahigit 1 linggo kasi hindi niya raw talaga kayang tumayo. Nung bumalik siya sa trabaho napansin namin yung pagbabago sa kilos ni Marshall. Bumait siya kay Princess at lagi na siyang kinakausap. Si Princess naman todo iwas sa kanya kasi nga naduduwal pag napapalapit sa kanya. Ako naman ang nagbibiro kay Princess na baka na-miss siya ni Marshall kaya ganoon. Napaiw si Princess eh. Kapansin-pansin talaga na naging magiliw si Marshall sa kanya habang sa akin naman parang mainit ang dugo at laging pailalim kung tumingin. Pero ang mas napansin ko bukod sa mga tingin niya kay Princess yung mga kakaibang kilos at galaw niya. Kagaya nung minsan na naaktuhan ko siyang parang inaamoy-amoy si Princess habang nakatalikod sa kanya. Parang masarap na pagkain ang tingin niya dito at napapapikit pa siya. May pagkamanyak pa yung loko. Kinilabutan naman si Princess nung sabihin ko yun sa kanya. Isang gabi nasa stockroom ako. Palihim akong umidlip doon. Pero mababaw lang naman yung tulog ko kaya naramdaman ko nung may pumasok na parang pinagmamasdan ako. Hindi ako kumilos at nagkunwaring tulog pa din kahit alam kong si Marshall yun dahil sa amoy niya. Nagtaka ako na hindi niya ako ginising at sinita. Ganun ang ginagawa niya kapag nahuhuli niya akong natutulog. Nagpalipas ako ng ilang sandali bago dahan-dahang sumilip sa pinto. Mula doon ay tanaw ko ang counter at nakikita ko si Princess na nakayuko sa mesa na parang nakaidlip din. Habang si Marshall naman ay nakatayo sa likod niya at bahagyang nakangisi habang tinitignan siya. Mukhang may binabalak siyang masama kay Princess
Mabuti at malapit sa akin yung pang-mop. Hinawakan ko yun at humanda sakaling may gawin ka kung hindi maganda si Marshall sa kanya. Pero pagsilip ko uli ay nanghilakbot ako sa nakita ko. Nagbago ang itsura ni Marshall. Naging mabalahibo ang buong muka at katawan niya. Nagbabaga ang mapupulang mata niya at nakalabas ang mahabang dila. Habang nakaumang ang mga kamay niya na may matutulis na kuko. Parang itinulos ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang at isa si Marshall sa kanila. Akala ko ay sasagpangin niya si Princess, pero nung mas humaba pa ang dila niya at patumbok sa tiyan ni Princess na natatakpan ng nakabaluktot na katawan nito, ay doon na ako parang bumalik sa wisyo. Nanginginig man ang katawan sa takot, lakas loob kong sinugod si Marshall at hinataw ng malakas ng hawak kong pamalo. Nabigla siya kaya napatumba. Nang magising naman si Princess, ay nagtititili ito sa takot nang makita si Marshall. Habang nagpapambuno kami, sinisigawan ko si Princess na humingi na ng tulong, pero bago pa siya nakabalik, nakatakbo na patakas si Marshall. Hinabol namin siya kasama ng mga barangay tanod, pero hindi na namin nakita. Pagbalik ko sa store ay dinudugo si Princess. Nadala naman siya sa ospital at noon ko lang nalaman na buntis pala siya. Kaya pala ganoon na lang ang pagnanasa sa kanya ni Marshall. Kamuntik pa nitong makain ng baby niya. Walang naniwala sa kwento namin ni Princess na aswang si Marshall. Pinasahan naman namin yun. Kahit kasi sa CCTV, hindi naman rumihistro ang anyong aswang niya. Basta kami, sinabi lang namin kung ano yung totoong nangyari at nakita namin. Sa takot, ay hindi na pumasok si Princess. Hindi na din siya pinayagan ng asawa niya. Ako naman, pumalit kay Marshall bilang cashier. Pero madalas sa gabi, lalo pag ako lang may isa, nakakaramdam pa din ako ng takot. Naiisip ko, paano kung balikan ako ni Marshall? Kamusta po? Ako si Carlo, isang crew sa may 7-Eleven dito sa Laguna. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nakakatakot na karanasan ko rito. Working student po ako. Sa umaga, nag-aaral ako ng vocational sa may TESDA dito sa bayan. At sa gabi naman, ay nagjo-duty ako dito sa 7-Eleven kaya halos konti lang ang naitutulog ko. Dalawa kaming crew sa 7-Eleven kaya kahit paano kapag naiidlip ako, may tagabantay naman. Pero isang beses noon nang hindi pumasok ang partner ko, nag-text siya sa akin na masama daw ang pakiramdam niya at hindi siya makakapasok ng gabing yun. Kaya tumawag ako sa head crew namin para sabihin yun. Antayin ko lang daw ang reliever na manggagaling sa kabilang branch. Mga bandang 11:00 na ng gabi noon, wala na halos tao. Ang branch kasi ng 7-Eleven ay malapit sa subdivision kaya medyo tahimik na. Inaantok na ako ng mga oras na yun pero kailangan kong labanan dahil mag-isa lang akong naka-duty at inaantay ko pa ang makakasama ko. Naisipan ko munang magkape habang wala pa namang mga customer. Nanood din ako ng YouTube para malibang at huwag antukin. Habang nanonood ako, ay narinig kong bumukas ang pinto. Nakatalikod kasi ako. Pinatay ko muna ang cellphone ko para maasikaso ang customer. Babae siya, nakasuot ng puting blouse, mahaba ang buhok at siguro ay nasa 40 ang edad. Pero maayos pa rin ang tindig at pananamit. Nakalugay ang buhok na magulo, parang hindi nagsuklay. Binati ko ang customer ng magandang gabi at ngumiti naman siya sa akin. Tapos ay dumiretso na siya sa pwesto ng mga tissue at band-aid. Maya-maya pa ay dala na niya ang mga yon at nagpunta na sa counter. Inayos ko na para mabayaran na niya. Nginitian niya ako ulit at may sinabi siya na hindi ko masyadong maintindihan. Ang narinig ko lang ay ang pangalan ng subdivision na malapit dito sa 7-Eleven. Nginitian ko lang din siya at saka siya tumalikod para lumabas ng pinto. Sa isip ko, baka may something ang babae dahil kung ano-ano ang sinasabi niya. Napansin ko rin sa babaeng yun na maputla siya. May mga pasa siya sa braso na parang mga sariwa pa. At yung liig niya, may guhit na parang bakas ng tali na pinangsakal.
Hindi ko na lang tinanong at baka sabihin pa pakialamero ako. Pero hindi ako nakatiis. Bigla akong lumabas para habulin siya dahil baka kailangan niya ng tulong. Natatakot lang magsabi. Pero paglabas ko ay tahimik ang paligid. Hindi ko na nakita ang babae kung saan nagpunta kahit kalalabas lang niya. Bumalik na lang ako sa loob ng store pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura ng babae. Bumalik na lang din ako sa panonood sa cellphone habang inaantay ang kasama ko. Maya-maya pa ay dumating na nga siya. Kinuwento ko yun sa kanya at nawirduhan din siya sa pagkakadescribe ko sa babae hanggang sa dumating na nga ang oras ng uwi ko. Nang palabas na ako ng store ay may nakasalubong akong dalawang babae na may nabanggit silang may pinatay sa loob ng subdivision. Babae daw. Hindi ko na masyadong narinig ang sumunod na kwento dahil lumabas na ako. Hindi ko alam pero naisip kong mag-shortcut sa loob ng subdivision. Nakabike kasi ako kaya doon ako dumaan. Nakita kong maraming tao sa isang bahay doon at meron ding ambulansya. Yun siguro ang sinasabi ng dalawang babae sa 7-Eleven. Huminto muna ako doon at nakiusyo sa saglit. Pinatay daw ng kinakasama ang nakatirang babae doon. Maya-maya pa ay nakita kong may inilalabas na sa stretcher. Nang dumaan na sa harapan ko ay para akong binuhusan ng tubig na may yelo. Kinilabutan ako sa nakita ko dahil ang pinatay na babae at ang babaeng bumili sa 7-Eleven ng band-aid at tissue kagabi ay iisa. Baka kaluluwa na lang ng babae ang nakita kong pumasok sa 7-Eleven. Ayon kasi sa narinig ko roon, mukhang kagabi pa raw pinatay. Mga bandang alas 8. May nakakita kasi sa carpenter niyang lumabas ng alas 8 Samantalang bandang alas 11 na nang pumasok siya sa store. Magandang araw mga kapasta. Kumusta po kayo? Tawagin niyo na lang po akong Chun. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo isang nakakakilabot at nakakalungkot na pangyayari na na-experience namin ng kawork ko noong nagtatrabaho pa ako sa 7-Eleven. Ngayon po kasi nakasampa na ako sa barko at libangan ko ang makinig ng mga kwento dito. Kaya naman naisipan kong mag-share din ng karanasan ko. Noong nandun pa ako sa convenience store na yon, wala kaming security guard. Kung sa bagay, halos lahat naman ng branch walang guard. Ang meron kami yung mga pulube o taong grasa na matyagang nagbubukas ng pinto para sa mga customer namin kapalit ng konting barya. Sa aming mga staff wala namang problema doon hanggat wala namang customer na nagrereklamo. At wala naman siguro talagang magrereklamo kasi mabait at magalang naman yung nakatambay doon sa amin na si Beto. Matagal-tagal na din siya doon pero hindi naman araw-araw. Madalas pati ay sa gabi kasi doon siya natutulog sa ilalim ng puno na katabi ng store. Pero yung may-ari ng store, ayaw na ayaw niya kay Beto. Minsang pumunta siya doon natsyempohan niya si Beto kaya nagalit at pinaalis niya. Kaso naulit na maabutan niya kaya ang ginawa niya dinalasan niya ang pagbabantay sa store dahil hindi daw namin kayang paalisin si Beto. Isang gabing inabutan niya uli pinagtabuyan at pinagmumura niya si Beto na sa tingin ko hindi lubusang sira ang pag-iisip kasi nakita ko sa mukha niya na nasasaktan siya sa ginagawa sa kanya ng boss namin. Pero hindi siya kumibo. Sa halip ay umiyak lang. Nakaramdam ako ng awa kay Beto pero wala kaming magawa. Hindi namin pwedeng kontrahin yung boss namin. Mula nun, hindi na nagpakita si Beto doon. Hanggang isang gabi, nag-i-inventory kami. Biglang may pumasok na dalawang lalaki. Nagpanggap na customer. Pero bigla na lang nagdeklara ng hold up, sabay palo sa ulo ko ng matigas na bagay. Mabilis sa mga pangyayari, namalayan ko na lang dumudugo na yung ulo ko at pagtingin ko kay boss at sa kasama ko, may nakatutok na baril sa kanila. Sa forma na parang mga nakagamit ng droga, hindi lang pagnanakaw ang pakay nila, kundi saktan pa talaga kami. Pinaupo kami sa isang sulok ng store habang nakatutok sa amin yung baril at yung isa naman nililimas ang kaha. Habang nag-iisip ako kung ano yung pwede naming gawin para makaligtas doon, bigla akong may naamoy na pamilyar sa ilong ko.
Mabaho na amoy umok. Ganun na ganun ang amoy ni Beto. Napokus doon ang atensyon ko. Nagulat na lang ako nang biglang tumayo si boss at nakipag-agawan ng baril sa hold-upper. Natulak siya nito at nung akmang babaril na siya, biglang may humampas sa braso niya na may hawak na baril. Nakatalikod sa amin yung lalaking humampas na hindi ko alam kung saan galing at paano nakapasok, gayong nakita kong inilak ng mga lalaki yung pinto. Pero sa hulma ng katawan at pananamit, nakilala kong si Beto siya. Sumaklolo sa kasama yung isang lalaking lumilima sa kaha, pero ipinagtaka namin yung biglang panlalaki ng mga mata nila. Takot na parang nakakita ng multo, tapos ay nagunahan pa na makalabas ng pinto. Nagkatinginan kami nila boss. Tinawag sa pangalang Beto yung lalaking nagligtas sa amin dahil kahit nakatalikod ay kilalang kilala ko siya, lalo na ang amoy niya. Pero hindi siya humarap at sa halip ay lumakad palabas ng pinto. Dali-dali kaming tumayo ng kasama ko. Kinuha ang baseball bat dahil baka nasa labas pa yung mga hold-upper. Paglabas namin, nakita namin na malayo na ang natakbo nila. Pero si Beto, katakatakang biglang nawala. Hinanap namin siya sa paligid pero wala talaga. Tabing kalsada yun at wala siyang mapupuntahan na mabilis siyang mawawala sa paningin namin. Maya-maya lang, dumating na yung mga barangay at pulis na tinawag ni boss. Nagkaroon ng investigasyon at syempre sinabi namin yung nangyari pati na yung pagliligtas sa amin ni Beto. Pero nagulat kami nang kinontra ng barangay yung kwento namin na iniligtas kami ni Beto. Nilinaw niyang mabuti kung ang Beto ba na sinasabi namin yun din Beto na taong grasa na nagbabantay sa pinto ng tindahan namin. Nung sabihin naming yun nga, nagkatinginan at nagtawanan sila. Napaka-imposible daw mangyari ng sinasabi namin dahil ilang linggo na daw patay si Beto. Na hit and run daw ng trailer truck sa kabilang barangay. Nagkatinginan kami nila boss at pare-parehong hindi makapaniwala. Nabalitaan ko nga ang pangyayaring yun pero hindi ko akalaing si Beto pala yun. Nanlalaki ang ulo ko at gumapang ang kilabot sa katawan ko. Ang hirap talaga paniwalaan kung paano nangyaring iniligtas kami ng isang multo. Nang mapatingin ako nun kay boss, nakita kong tulala siya at namumutla. Kung sa takot o sa pagkakonsensya, hindi ko alam. Tawagin niyo na lang po akong Randy mga kapasta. Gusto ko lang din sanang i-share yung nakakatakot na experience ko sa trabaho ko bilang cashier sa isang branch ng 7-Eleven dito sa Navotas. First time na naka-experience ako ng ganun at talagang sobrang natakot ako. First time ko din sa graveyard shift at sa unang gabi pa lang ng duty ko, may naramdaman na agad akong kakaiba. Yung pakiramdam na parang may kasama ako doon na nakatingin sa bawat galaw ko. Mag-isa lang naman ako doon at madalang naman ang customer pag ganoong alanganing oras na. Hindi naman ako likas na matatakutin kaya hindi naman ako nag-isip na baka may multo doon. Mas takot pa nga ako sa buhay ng mga masasamang loob. Baka ako naninibago lang ako kasi first time ko lang talaga noon magpanggabi kaya hindi ko na lang pinansin. Pangatlong gabi ko na doon nung mangyari yung sinasabi ko. Siguro mga around 3 AM ng madaling araw yun. Literal na wala talagang customer kaya naman aantok-antok ako. Hindi naman ako pwedeng umidlip kasi may CCTV doon. Baka mamaya mayari pa ako sa may-ari. Pero ang hirap talagang pigilin ng antok. Sa tansya ko, napaidlip talaga ako noon kasi bigla na lang akong nagulantang sa tunog ng wind chime sa pinto. Pagdilat ko, naabutan ko pang kasasara lang ulit ng pinto. Pero wala naman akong nakitang tao na pumasok o lumabas. Maya-maya napapikit na naman ako. Tapos bigla na naman akong napadilat nang may madinig akong bumagsak. Pagsilip ko, ay nagkalat ang mga chichirya sa sahig. Kakamot-kamot na lumabas ako ng counter at ibinalik ko sa shelves yung mga nalaglag. Nag-alala ako na baka may daga doon pero wala naman akong nakita. Pero may naaamoy akong masangsang na amoy na hindi ko matukoy kung ano. Parang formalin na hindi ko alam. Hindi ko na lang ulit pinansin at bumalik na ako sa counter. Napipikit na naman ako noon nang maramdaman ko
na parang may mga tao sa paligid ko. Biglang dilat ako at nagulat ako nang makita kong may mga tao na sa loob ng convenience store. Nagtaka ako na nakapasok sila na hindi ko man lang namalayan. Hindi ko kasi nadinig uli na tumunog ang wind chime sa pinto. Pero natuwa naman ako na biglang dami ang mga customer ko noong mga oras na yon. Kaya inayos ko ang sarili ko at naghintay sa magbabayad. Pero ilang sandali ang nakalipas, wala pa ding pumupunta sa counter para magbayad ng kanilang binili. Sa tingin ko parang wala naman silang balak bumili dahil ni wala man lang dumadampot o tumitingin sa mga paninda. May iba naman na nakaupo lang na parang tulala. Nawirdohan ako sa ikinikilos ng mga taong yun at nakaramdam ako ng kaba. Tumingin ako sa labas ng store. Walang katao-tao kaya mas lalo akong nakaramdam ng takot. Pagtingin ko ulit sa mga taong nasa loob ng store, sige lang sila sa pabalik-balik na lakad. Napansin ko na wala ring nag-uusap sa kanila na parang wala namang magkakakilala. Basta blanko lang yung mga ekspresyon ng mukha nila. Noon ko naisip na hindi normal ang nangyayaring yun. May kakaiba talaga sa mga taong yun kaya naalerto na ako. Pasimple akong nagpalingalinga para humanap ng bagay na magagamit ko panlaban sa kanila kung sakaling tangkain nilang gumawa ng masama. Kalilinga ako. Napatingin ako sa malaking salamin na nasa taas na sulok ng tindahan at gano'n na lang ang pagkasindak ko sa nakita kong magkaibang refleksyon ng mga tao sa salamin at sa aktwal. Taong-tao yung aktwal na itsura nila pero ang refleksyon nila sa salamin ay malabo na parang usok at maputla na tila mga bangkay. Nangilabot ako. Bigla ang panlalamig at pagtayo ng balahibo sa buong katawan ko. Sa takot ay napakaripas ako ng takbo palabas ng tindahan. May nakita ako isang matandang babae na nakatayo at nakasilip sa salaming dingding ng tindahan at tinawag niya ako. Takot man ay lumapit ako sa kanya. Isa daw siyang psychic na napadaan lang doon at naramdaman daw niya ang presensya ng mga nasa loob ng tindahan na ayon sa kanya ay mga kaluluwa na lang. May mga tao daw na pagkagaling sa isang lamay ay pumupunta doon sa tindahan namin o sa iba pang lugar para magpagpag. Ginagawa daw nila iyon para pagpagin ang kaluluwa ng patay na pinaglamayan nila at hindi na sumunod pa sa kani-kanilang bahay. At dahil nga isa ang convenience store sa ginagawang pagpaga ng mga taong nanggagaling sa isang burol, doon na naipon at naiwan ang mga kaluluwang ipinagpag nila. Pero wag daw ako mag-alala at bukod sa hindi naman daw sila mananakit, hindi rin sila magtatagal doon at aalis din sila. Magandang araw mga kapasta. Ako po si Apple na hindi naniniwala sa kahit anong pamahiin lalo na pagdating sa mga patay. Pero noon po yun, nagbago ang paniniwala kong yun dahil sa naranasan ko noon sa isang convenience store. Yun bang 7-Eleven? Galing kami noon ng mga high school classmates ko sa burol ng tatay ng isa naming kaklase. Tapos nung pauwi na kami, nag-aya sila na magpagpag daw muna kami doon sa 7-Eleven. Natawa ko na ang tanda na namin pero naniniwala pa din ang mga kaklase ko sa ganun. Lampas sa ating gabi na nun pero minsan lang naman kami magkasama-sama kaya pinagbigyan ko na. Umorder kami doon ng kape at makakain. Nakakahiya naman kasing basta tatambay lang. Nung nakapila na kami para magbayad nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa likod ko. Naramdaman ko na yun nung kasalukuyan akong pumipili ng tinapay. Pero nakita ko kasi na nasa likod ko pala nakatapat yung aircon. Kaya sa isip ko, dun yun galing. Pero malayo na ako sa aircon noon at kahit malamig, dapat buong katawan ko yung nakakaramdam, hindi likod ko lang. Tapos napalingon ako. Nakita ko na may matandang lalaki sa likod ko. Itinuro ko sa matanda ang priority lane para kako mapabilis siya. Nagulat pa ako nang siniko ako ni Ray. Sino daw ba yung kinakausap ko? Tinuro ko sa kanya yung matanda pero paglingon ko uli, wala na siya doon. Tinignan ko siya sa priority lane pero wala siya doon at wala din sa paligid. Nagkibit balikat ako
Baka ako nagbago ang isip at hindi na bumili. Pero naalala ko na parang wala naman siyang hawak at nagtaka din ako na ang bilis naman niyang mawala. Nakabalik na kami sa pwesto at habang kumakain sige ang kwentuhan at bidahan. Pero maya-maya natigilan ako. Naramdaman ko kasi uli na parang ang lamig-lamig ng likod ko. Lumingon ako at nakita kong malayo naman sa amin ang aircon. Tapos nun, hindi na ako naging komportable. Alam niyo yung pakiramdam na parang may iba pa kaming kasama sa umpukan nung mga oras na yon? Ganun yung pakiramdam ko, pero pilit kong binaliwala yon. Nawala naman din yung lamig. Tapos bigla ako napatingin sa likuran ni Ray. Nakita ko kasi na umupo doon yung matandang lalaki na bumalik pala. Natigilan ako kasi pamilyar siya sa akin. Pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Wala lang naman sana sa akin yun pero naiilang ako kasi nakatitig siya sa akin at hindi niya ako inaalisan ng tingin. Napansin ni Nona na aligaga ako kaya sinabi ko sa kanya na yung matanda kasi nakatingin sa amin. Nung sinabi niya na wala namang matandang nakaupo sa likod ni Ray, ay inakala kong nagbibiro lang siya kaya hindi ko pinansin. Kaysa mainis sa walang kurap na pagtitig niya sa akin, naisip kong alukin na lang ng kape yung matanda. Mukhang wala naman kasi siyang binili, baka ako nagugutom. Kaya inalok ko na nga siya ng kape. Pero kung paanong wala man lang reaksyon ng matanda sa pag-alok ko, siya namang laki ng reaksyon ng mga kasama ko. Nakatingin sila lahat sa akin at tila nagtataka. Tapos hinampas ako ni Nona. Tinanong niya kung sinong inaalok ko ng kape. Nung ituro ko yung matanda, sabay-sabay silang nagtawanan. Wala daw ibang taong nakaupo doon na ipinakipagtalo ko pa sa kanila. Dahil ayun nga ka ako at nakatingin pa sa amin. Ang ginawa naman ni Ray para mapatunayan wala talagang tao doon, tumayo siya at iwinasiwas ang kamay niya sa mismong kinauupuan ng matanda. Ganoon na lang ang pangihilakbot ko nang makita kong naglagos lang sa katawan ng matanda ang kamay ni Ray. Hindi ako makapaniwala na totoong ako lang ang nakakakita sa kanya. Noon may biglang pumasok na hinala sa isip ko. Kiniling ko kay Nona na patingin ako ng picture nung patay na pinuntahan namin. Agad namang binigay ni Nona ang cellphone niya at ipinakita. Nanginginig na pinaglipat-lipat ko ang tingin ko sa picture at sa matandang nakaupo. Pinanlamigan ako ng katawan nang makita kong yung matandang nakaupo at yung tatay ng kaklase namin na kasalukuyang nakaburol ay iisa. Kahit hindi nakikita ng mga kasama ko yung matanda, kinilabutan din sila kagaya ko nung sabihin ko sa kanila. Kung ganon, multo pala yun. At kung ako lang ang nakakakita sa kanya, ibig sabihin, ako yung sinundan niya. Kahit lalaki ako hindi ko maiwasang manginig sa takot. At kita ko yung mga kasama ko doon, kaya sabi ni Nona ay tahimik at sabay-sabay kaming magdasal para sa kaluluwa ng matanda na sana ay wag na niya kaming sundan pa sa pag-uwi namin. Tapos nun ay nagmadali na kaming makauwi. Bago ako lumabas, hindi ako nakatiis na hindi lumingon. Nakita kong nakangiti pang kumakaway sa akin, yung matanda. Medyo masakit pa rin sa akin yung mga alaalang ito. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako. Kasi pakiramdam ko, ako talaga ang may kasalanan sa mga nangyari. Irina ang pangalan ko. Unang beses akong nabuntis noong 2016. Ang saya ko nung makita yung positive na result sa PT. Nung sabihin ko sa asawa ko yung result, niyakap niya agad ako sa sobrang tuwa. Lagi akong naiiwan sa bahay namin dahil may trabaho si Mike, yung asawa ko. Medyo demanding yung trabaho niya, kaya nagkikita lang kami ni Mike bago matulog. Madalas sa umaga. Nagigising ako, wala na siya. Malungkot sa bahay. Dumaan yung mga araw, lumaki ng lumaki yung tiyan ko. Naboboring ako lagi. Gustong gusto ko noon na maglakad kung saan saan. Kung saan saan ako nakakarating. Wala namang kaso, kasi kapag pagod na ako, pumapara lang ako ng tricycle o kaya jeep pa uwi.
Sabi ng mga kakilala ko, wala naman daw problema sa ginagawa ko. Okay nga raw yun kasi na-exercise ko yung sarili at si baby. Magandang preparation daw siya para sa mas swabing panganganak. Isa lang ang pinaglilihian ko nung nagbubuntis ako. Ice cream. Grabe ako kung lumamon ng nakabox na ice cream. Kaya kong ubusin sa isang upuan lang. Nagagalit nga sa akin minsan si Mike kasi baka raw magka-diabetes ako sa ginagawa ko. Pero rason ko sa kanya, dala lang yun ng pagbubuntis ko. Sigurado mawawala rin ito oras na manganak ako. Isang hapon kagigising ko pa lang nung makaramdam ako ng kakaibang gutom. Gusto kong kumain ng ice cream. Ang pinakamalapit na bilihan sa amin ay yung 7-Eleven na nasa kabilang kanto lang. Nagbihis muna ako, tsaka ako naglakad papunta doon. Ang konti ng tao sa daan. May pasok kasi yung mga estudyante, kaya wala yung mga batang naglalaro sa daan. Bago ako makapasok doon sa 7-Eleven, napansin ko na itong batang lalaki na mukhang pulubi. Grabe siya kung tumitig sa akin at nakatitig siya partikular sa tiyan ko. Pumasok ako, kumuha ng ice cream doon sa cooler at nagbayad sa counter. Paglingon ko, pumasok din pala yung bata. Nakatingin pa rin siya. Paglabas ko, nilapitan ako nung bata. Tinanong niya ako kung buntis daw ba ako. Sabi ko oo. Grabe yung tingin niya sa tiyan ko. Kung ano-ano lang ang tinatanong niya. Ano raw ang ipapangalan ko sa baby? Kung lalaki daw ba o babae? Kung kailan daw ako manganganak? Sinasagot ko naman siya kahit hindi ko gusto yung ginagawa niyang pagtingin sa tiyan ko. Napansin ko dilaw yung kulay ng mga mata niya. Tapos yung paraan ng pagsasalita niya, para siyang hindi bata. Ewan ko ba? Kung pipikit ako at makikinig lang ako sa pagsasalita niya, ay iisipin kong isa siyang matandang lalaki. Tinanong ng bata kung pwede raw ba niyang hawakan yung tiyan ko. Aalis na raw siya kung papayag ako. Para na rin makatakas na ako sa bata ay pumayag na ako. Nung idikit niya yung palad niya sa tiyan ko, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Para akong masusuka o madudumi na ewan. Inalis nung bata yung kamay niya sa tiyan ko at naglakad na palayo. Sumakay ako ng tricycle pa uwi kasi nahihilo na ako. Kinagabihan, ang taas na ng lagnat ko. Sinugod ako sa ospital nung gabi ring yun. Sabi nung doktor, halos 2 araw daw akong kinukumbulsyon. Takot na takot daw si Mike kasi hindi niya alam kung anong nangyayari sa akin. Nung magkamalay ako, nakita ko na umiiyak na si Mike. Niyakap niya ako at nagsabing mabuti raw at maayos na ang kalagayan ko. Naramdaman ko na parang may sobrang sakit na kung ano sa tiyan ko. Doon na inamin sa akin ni Mike. Inooperahan nila ako para mailabas yung bata sa tiyan ko. Nakita kasi sa ultrasound na may problema ang baby. Nakita raw ni Mike yung itsura ng baby namin nang kunin ng doktor mula sa tiyan ko. Tuyong-tuyo ito at hindi na humihinga. Sir Neb, namatay ang baby namin kaya kinailangan siyang ilabas sa katawan ko. Isa lang ang naisip kong dahilan kung bakit nangyari lahat ng yon. Yung batang pulubi sa 7-Eleven, yung humawak sa tiyan ko. Pinakremate namin si baby. Hanggang ngayon yung abo niya ay nasa bahay pa rin namin. Pinangalanan namin siyang Angela dahil alam kong isa na siya sa mga anghel sa langit. Yung batang pulubi, hindi ko na ulit nakita kahit ilang beses akong bumalik sa 7-Eleven.